The Commission on Elections recently formed the Committee of Environmentally Sustainable Elections for the upcoming national and local polls in May. On the phone is COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Good morning. Thank you very much for joining us. Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Good morning po. Sir John, let's talk about this committee. Ano po ang main thrust po nila? Opo, una po sa lahat, ang COMELEC po ay nakikiisa sa pagpapatupad ng lahat po ng batas pangkalikasan sa Pilipinas. Kaya nga po for the first time po sa history ng ating elections, makikita niyo po dun sa implementation ng Fair Elections Act, kailangan pong gumamit ang ating mga kandidato ng mga sustainable at mga environmentally friendly na materials at iniiwasan na po natin hanggat maaari yung mga plastic-based campaign materials. Sir, ano po yung mga penalties kapag nakita mga kandidato na gumagamit ng plastic-based materials po? Maituturing po ang mga materials po na mga illegal campaign materials po. No? At pagkaalam niyo naman po, pagka illegal ang campaign materials, maaring magdulot po ito ng disqualification ng ating mga kandidato. Alam niyo po kasi sa una rin pagkakataon, ini-encourage po ang lahat ng mga kandidato na mag-reuse, mag-recycle at mag-reduce po ng ating mga waste sa ating mga pangangampanya. Sir, the campaign period will start tomorrow for candidates at the national level. Typically, in a given electoral cycle po, how much waste is usually generated? Naku, mahigit 100 tonelada po ang nakikita po natin lagi, lalo na po dito sa Kalakang, Maynila. Nakikita po natin na hindi maubos-ubos halos ang ating mga local government units at national government units yung mga waste na talagang daan-daang mga truck po. No? Kaya nga po ito na ang maaaring solusyon dyan na hanggat maaari biodegradable, iwasan ng plastic materials at lagi pong paalala, mag-recycle po tayo ng ating mga campaign materials. Sir, if we see any illegal campaign materials, ano po ang proseso? Who do we report to at the same time po? Pwede na bang tanggalin na lang? O, ganito muna po, para po madokumento ng maayos ng COMELEC, maaari pong pakireport po. Doon sa committee sa COMELEC, tumatanggap po kami ng mga anonymous reports. Hindi po kinakailangan ma-disclose ang pangalan. Tulungan lamang po ninyo ang COMELEC na makuha namin saang lugar, saan makikita, ano at sinong involved na kandidato. At COMELEC po ang mangangalap ng ebidensya. COMELEC po ang magkakandak ng ating mga evidence collection, pati na rin po pagsasampa ng kaso. At gagarantisin po namin na hindi po mabubunyag ang inyong mga pangalan. We'll maintain confidentiality po. Sir, na-mention niyo po, this is the first time na may committee po for making sure that this is environmentally safe. Sino po ang mga members ng committee na to? Iginagagalak po namin announce na ang head po nito, si Commissioner in Charge, Commissioner Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr. At alam naman po natin yung kanyang trust. Alam naman din po natin kung gaano po kagaling ang ating commissioner. Kaya nga po siya po ang napili ng Commission and Bank na mag-head ng committee po. Sir, nakita po natin that obviously there is a lot of concern when it comes to yung mga campaign materials. But then let's also talk a bit about the ballots. If I'm not mistaken po, 6 million ballots ang were discarded due to yung mga processes recently. What can you say about yung mga ballots po and yung printing process at yung mga wasted ballots na nakuha natin earlier on in this campaign period? Tama nga po, nasayang talaga ang humigit kumulang 6 na milyong balota. Pero ito po ay kasama ng proseso, inuutos po ng ating kataas-taasang hukuman na kailangan may maisama po nung una na 11 na mga local candidates at 2 national candidates. At dahil dito, kailangan po baguhin ang programa at pag nabago ang programa, kailangan baguhin po ang buong balota. Kaya nga po nasayang ang 6 na milyon. Totoo po yan, ngunit mauwi rin po ito sa recycling ng materials. At ngayon nga po, hinahabol na namin, kinagagala ko po balita na halos 20 million ballots na po ang production po natin ngayon at walang tigil ang operations ng National Printing Office. 24 hours po kami para mahabol ang second week of April na deadline po namin. Second week of April po yung deadline na mention nyo po na yung 6 million po i-recycle po. For those wondering, how can these be reused? How will COMELEC deal with those po? Una po sa lahat, ang lahat ng balota po na nasayang po, no? Sabihin na natin, yung 6 million ballots ay nananatili sa COMELEC Santa Rosa Warehouse. Hinihintay din po namin kung meron po kaming marereject pang mga balota doon po sa nabanggit po na halos 20 million ballots na naimprenta na. At pagkatapos po niyan, ipunin namin. Bago po yan lumabas ng warehouse ay sisirain po namin yan. Isi-shred namin kahit papano and then pipinturahan pa po yan. Pa-i-sprayan ng water-soluble paints para makasigurong hindi magagamit ang anumang parte ng balota. Pagkatapos po, idadalhin po ito sa isang recycling plant kung saan sa harap po natin lahat
tutunawin po ang papel para po ito ay magamit muli. Wala na pong matitirang security feature, wala na pong matitira pang ibang sensitibong impormasyon sa mga balota na yan. Sir John, how can we encourage the public to participate in a more environmentally sustainable election? Opo, no, pakiuna po sa lahat kung may makikita po kayo ng mga paglabag, ng pagkalat, pagtatapon, at lalong-lalo na kung yung pong ating mga campaign materials ay walang nakalagay na salita po na reduce o kaya po i-recycle, dispose of properly in accordance with law, ay pakireport po ito sa ating committee. Nandun po sa website ang mga contact numbers po nila kung saan maaari po nyo gamitin, whether messenger, social media, application, kahit nga po email, kahit po tawag, at ginagarantisa po namin sa inyo pananatilihin ang confidentiality ng inyong identity. Bukod po dito, pinapaalalahanan din po natin, sana po sa ating pagkilatis at panunuri ng mga kandidato po na nanliligaw ng ating boto, tignan din po natin kung marunong po silang sumunod, hindi lamang sa regulasyon ng COMELEC, kundi sa mga environmental laws na dapat lahat tayo ay kabahagi. He is COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.